Maligayang pagdating sa hinaharap ng depensa kung saan ang teknolohiya ay kasing halaga ng katapangan. Sa Pilipinas, isang revolusyong teknolohikal ang nagaganap pagsapit ng 2025, ang mga AI-powered na robot sa pagtatanggal ng bomba ay sasama sa sandatahang lakas. Hindi ito science fiction, ito ay isang practical na tugon sa nakamamatay na banta ng mga improvised explosive device. Ang mga robot na ito ay nangangakong magliligtas ng buhay, binibigyan ang mga sundalo ng distansya at katumpakan na kailangan upang ligtas na tanggalin ang mga bomba. Alamin natin ang kanilang mga kakayahan, ang mga hamon ng pagsasama ng AI sa mga operasyong militar, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng bansa. Higit pa ito sa bagong hardware, ito ay isang estratehikong pagbabago na maaring humubog sa depensa ng bansa. Upang tunay na maunawaan ang epekto ng mga robot na ito sa ating lipunan at sa seguridad ng bansa, kailangan muna nating sumilip sa aktwal na kalagayan sa larangan ng digmaan, isang mundong puno ng panganib, tensyon, at hindi tiyak na kinabukasan para sa mga sundalo at sibilyan. Sa mga rehiyon tulad ng Mindanao, ang Pilipinas ay patuloy na humaharap sa banta mula sa mga grupong rebelde at terorista. Ang mga Improvised Explosive Device, o IED, ay naging sandata ng takot, nagdulot ng libu-libong kaswalti at nag-iwan ng malalim na sugat sa mga komunidad sa nakalipas na dekada. Sa kabila ng panganib, buong tapang na hinarap ng mga technician ng EOD ang mga pagsubok na ito. Madalas silang nagtatrabaho gamit ang lumang kagamitan, umaasa sa kanilang tapang at kasanayan, at inilalagay ang kanilang buhay sa panganib sa bawat misyon. Ang tradisyonal na paraan ng pagtatanggal ng bomba ay nangangailangan ng pisikal na presensya ng tao sa blast zone. Mabagal ang proseso, puno ng tensyon, at bawat pagkakamali ay maaring magdulot ng trahedya hindi lamang sa sundalo, kundi pati na rin sa mga civilian sa paligid. Sa harap ng mga hamong ito, inilunsad ng militar ang Horizon 3 Modernization Program. Layunin nitong bigyan ng advanced na teknolohiya ang mga EOD unit, mga makabagong robot na kayang ilipat ang panganib mula sa tao patungo sa makina, at magbigay ng mas mataas na antas ng proteksyon at kahusayan. Ngunit, limitado pa rin ang kasalukuyang mga robot. Kadalasan ay mabagal, remote-controlled lamang, at hindi sapat ang kakayahan para sa mga mas komplikadong banta na kinakaharap ng mga EOD team araw-araw. Dito pumapasok ang bagong henerasyon ng AI-powered na mga robot. Ang mga ito ay idinisenyo upang maging mas matalino, mas mabilis, at mas ligtas, kayang tukuyin at tanggalin ang mga bomba ng may minimal na interbensyon ng tao. Sa tulong ng artificial intelligence, mas napapabilis ang proseso at nababawasan ang panganib. Napakalaki ng nakataya, bawat teknolohikal na pag-unlad ay hindi lang nagpapabago sa paraan ng pakikidigma, kundi nagliligtas din ng mas maraming buhay. Sa bawat matagumpay na misyon, mas maraming pamilya ang muling nabuo, at mas ligtas ang ating mga komunidad. Ano ang nagpapabukod tangi sa mga bagong robot na ito? Sa unang tingin, maaring magmukha silang ordinaryong makina, ngunit sa likod ng kanilang matitibay na balangkas ay makikita ang makabagong teknolohiya na nagdadala ng revolusyon sa larangan ng seguridad at depensa. Ito ang pagtalon mula sa remote control patungo sa matalinong autonomiya. Hindi na lang sila basta sinusundan ng utos ng tao, kaya nilang magdesisyon at kumilos ng mag-isa, depende sa sitwasyon. Nilagyan ng high-definition na camera at advanced na sensor, hinahayaan nila ang mga operator na suriin ang mga bomba mula sa ligtas na distansya. Ang mga sensor na ito ay kayang makakita ng maliliit na detalye at makadetect ng mga pagbabago sa paligid na nagbibigay ng dagdag na proteksyon. Ang kanilang AI-driven na braso ay nag-aalok ng kahusayan na tulad ng tao, na ginagawang posible ang mga maselang gawain at binabawasan ang pagkakamali. Sa tulong ng artificial intelligence, natututo ang mga braso ng robot na maging mas maingat at eksakto sa bawat galaw. Natututo ang mga robot mula sa bawat misyon, nagbabahagi ng data sa buong fleet upang mapabuti ang performance at umangkop sa mga bagong banta. Ang bawat karanasan ay nagiging bahagi ng kolektibong kaalaman ng lahat ng robot, kaya't mas mabilis silang nag-a-adjust sa mga bagong hamon. Sa matibay na mobility at AI-assisted na nabigasyon, kaya nilang harapin ang magaspang na lupain at hindi mahuhulaan na kapaligiran. Kahit sa gitna ng guho o mapanganib na lugar, nananatili silang epektibo at maasahan. Ginawa para sa katatagan, mabilis silang naayos sa field, tinitiyak ang patuloy na kahandaan.
Ang kanilang disenyo ay nagpapadali ng maintenance, kaya't hindi natitigil ang operasyon kahit sa gitna ng aksyon. Ito ay isang malaking pagtalon sa kakayahan para sa sandatahang lakas. Sa tulong ng mga robot na ito, mas ligtas, mas mabilis, at mas matalino ang pagtugon sa mga banta, isang tunay na hakbang patungo sa makabagong depensa ng bansa. Hindi pinapalitan ng mga robot na ito ang mga EOD technician, binabago nila ang kanilang papel. Ang mga technician ay nagiging mission commander, gumagamit ng data at robotika upang neutralisahin ang mga banta mula sa kaligtasan. Ang pagsasanay ay lumilipat sa simulation at paglutas ng problema, pagbuo ng kadalubasaan sa parehong pagtatanggal ng bomba at pagtutulungan ng tao-makina. Ang virtual reality at advanced na console ay pumapalit sa mabibigat na bomb suit, hinahayaan ang mga technician na pamahalaan ang mga komplikadong sitwasyon ng malayuan. Pinapanatili nito ang napakahalagang kadalubasaan ng tao na nagpapahintulot sa mga bihasang operator ng mga siwa ng mas maraming misyon at magturo sa mga bagong recruit. Ang resulta isang mas ligtas, mas matalino, at mas matatag na puwersa ng EOD. Teknolohiya at kasanayan ng tao nagtutulungan. Ang mga AI-powered na robot ay tunay na nagpapalakas ng puwersa para sa AFP. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, nagkakaroon ng mga sundalo ng dagdag na kakayahan at proteksyon sa bawat operasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa lakas ng tao, kundi pati na rin sa katalinuhan ng makina na tumutulong sa bawat hakbang ng misyon. Pinapagana nila ang mga EOD team na linisin ang mga ruta at i-secure ang mga lugar ng mas mabilis at mas ligtas kaysa dati. Ang mga robot ay kayang mag-operate sa mga mapanganib na lugar na hindi agad kayang pasukin ng tao, kaya nababawasan ang panganib ng pagkasawi o pagkasugat ng mga sundalo. Bumababa ang oras ng diagnosis na nagpapahintulot sa mga unit ng militar na mapanatili ang momentum at tumugon sa mas maraming insidente ng sabay-sabay. Ang mabilis na pagtukoy at pag-neutralize ng mga banta ay nagbibigay ng malaking bentahe sa larangan at nagre-resulta sa mas epektibong operasyon. Sa mga robot, kahit ang mga hindi gaanong bihasang team ay kayang hawakan ang mas simpleng banta, nagpapalaya sa mga piling technician para sa pinakamahihirap na trabaho. Nagiging mas mabilis ang training at deployment ng mga bagong tauhan, at mas napapakinabangan ang expertise ng mga veterano sa mas critical na sitwasyon. Tunay ang epekto ng pagpigil, habang nagiging hindi gaanong epektibo ang mga IED, napipilitan ang mga kalaban na pag-isipang muli ang kanilang mga taktika. Ang presensya ng mga robot ay nagdudulot ng psychological impact sa mga kalaban na nagdadalawang isip na magtanim ng mga pampasabog. Ang pagbabagong ito ay nagpapatibay sa kaligtasan ng kapaligiran ng operasyon para sa mga sundalo at sibilyan. Sa bawat matagumpay na misyon, mas maraming buhay ang nailigtas at mas nababawasan ang pinsala sa ari-arian at komunidad. Ang kahusayan, abot, at kaligtasan ay tumataas ng malaki. Ang mga robot ay nagbibigay daan sa mas mahahabang operasyon at mas malawak na saklaw ng misyon na dati ay mahirap makamit ng tao lamang. Ang mga robot ay nagbabago ng laro sa bawat harapan. Sa bawat tagumpay, mas lumalakas ang tiwala ng mga sundalo at mas nagiging handa ang AFP sa mga hamon na makabagong digmaan. Ang AI sa mga robot na ito ang kanilang pinakamalaking lakas. Ito ay natututo at umaangkop. Sanay sa malalaking dataset, kinikilala at sinusuri ng mga robot ang mga bagong disenyo ng bomba, nag-aalok ng agarang insight sa mga operator. Ang kanilang mga sistema ng nabigasyon ay umaangkop sa anumang kapaligiran, nagpapalaya sa mga operator na tumuon sa misyon. Ang data ng bawat misyon ay ibinabahagi sa buong fleet, kaya ang isang tagumpay sa isang rehiyon ay nakikinabang sa buong puwersa. Ang kolektibong pag-aaral na ito ay nangangahulugang ang mga robot ay nagiging mas matalino at mas epektibo sa bawat deployment. Ang resulta isang patuloy na umuusbong na depensa laban sa patuloy na nagbabagong banta. Ang hinaharap ng pagtatanggal ng bomba ay adaptive, networked at intelligent. Ang pagsasama ng AI sa mga operasyong militar ay nagdudulot ng mga bagong hamon. Ang pagbuo ng tiwala sa pagitan ng mga operator at robot ay nangangailangan ng mahigpit na pagsasanay at karanasan sa totoong mundo. Mahalagang isaalang-alang ang cybersecurity. Dapat protektahan ang mga robot mula sa hacking at jamming. Ang maintenance at logistics ay nangangailangan ng mga bagong kasanayan at maasahang supply chain upang mapanatili ang mga robot na gumagana.
Mahalagang isaalang-alang ang mga ethical na hangganan. Ang mga tao ay dapat palaging gumawa ng huling desisyon sa mga desisyong may kinalaman sa buhay at kamatayan. Ang malinaw na doktrina at pananagutan ay tinitiyak na ang teknolohiya ay nananatiling isang tool, hindi isang amo. Ang tagumpay ay nakasalalay sa isang malakas, ethical na pakikipagtulungan ng tao-makina. Ang mga AI-powered na EOD robot ay nagpapahiwatig ng pangako ng Pilipinas sa modernong depensa. Ang hakbang na ito ay nagpapatibay sa mga alyansa na nagpapagana ng mas malalim na kooperasyon sa mga kasosyo sa rehiyon. Lumalaki ang tiwala ng publiko habang ginagamit ng militar ang teknolohiya upang protektahan ang buhay at neutralisahin ang mga banta. Ang mga kasanayan at teknolohiya na binuo dito ay maaring makinabang sa mga ahensya ng sibilyan, mula sa pagtugon sa kalamidad hanggang sa pagpapatupad ng batas. Ang pamumuhunan na ito ay nagbibigay ng dibidendo sa buong lipunan, hindi lamang sa larangan ng digmaan. Ang programa ng EOD robot ay isang testbed para sa mas malawak na pagbabago ng militar. Ang tagumpay nito ay huhubog sa hinaharap ng pambansang seguridad sa mga darating na taon. Tinalakay natin kung paano binabago ng mga AI-powered na robot ang depensa sa Pilipinas. Nangyayari ito ngayon, ang mga makinang ito ay malapit ng magligtas ng buhay sa lupa. Ang epekto ng teknolohiya ay nakasalalay sa kung paano natin ito ginagamit. Ang diskarte ng AFP ay proaktibo at responsable. Ang usapan tungkol sa AI sa depensa ay para sa ating lahat, hindi lang sa mga eksperto. Manatiling may kaalaman, magtanong, at sumali sa talakayan tungkol sa hinaharap ng seguridad at teknolohiya. Ano ang iyong mga saloobin sa AI sa mga aplikasyong militar? Ibahagi ang iyong mga insights sa ibaba. Mag-subscribe para sa mas malalim na pagtalakay sa teknolohiya at pandaigdigang seguridad.